po. So ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito sa nakita nating interview ni Atty. Larry Gadon. Mga kababayan, kinikredit po natin ito sa isa sa mga kasamahan natin na si Joshua Corpus. Kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Eto, pakinggan nating mabuti ito mga kababayan. Kasi dito nyo malalaman na si Sara Duterte pala mga kababayan noong 2022 or bago mag 2022 mga kababayan, talagang ang tatakbuhan dapat mayor. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, may kumausap kay Sara Duterte na kung gusto ng mataas na posisyon ay mag-vice presidente mga kababayan, at siyak na mananalo siya kung kay PBBM siya kakapit mga kababayan. So ngayon, pakinggan po nating mabuti ito. Inausap siya ng kanilang family friend who is also a lawyer na dati ring government official. Kinausap si Sara at ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Totoo yan. Pag Tama. hindi na presidente yung tatay mo, hindi ka na sikat. Nakakalimutan ka na ng mga tao. Sir, comment lang po dyan sa Octa Research na lumabas. Mas marami po yung Marcos supporters kaysa po sa Duterte supporters. Ano po ang comment niyo tungkol na? Talaga namang ever since, ang talagang may supporters, ang Marcos. Totoo Kaya yan. lang nanalo si Duterte noong 2016 because he was supported by the Marcos loyalists. Bakit siya sinuportahan? No choice. Wala na ibang pwede iboto. Alam nga namang iboto namin noon si Mar Rojas, o kaya si Binay, o kaya si Grace Poe. Pare-pareho mga dilawan. Ngayon, hindi rin namin mapili noon si the late Miriam Santiago kasi baka magkaroon ng instability. Dahil kasi alam namin that she is dying. She was dying. So, mahirap yun na magkaroon ka ng isang presidente na who will not function. Pero mga kababayan, kung walang karamdaman dati noon si Ma'am Miriam Santiago, siya mananalong presidente. Bakit? Kasi siya yung suportado ng mga Marcos loyalists. Nagkataon lang kasi na may matindi siyang karamdaman. Kaya nga sinuportahan, kasi nga no choice na mga kababayang Pilipino natin, ang sinuportahan nila ay itong si Duterte. Kasi nga, bukod mga kababayan sa no choice na, laging ginagamit ni dating Pangulong Duterte nung kanyang campaign, mga kababayan, etong pangalan ni Apo Lakay. Kasi nga, lagi niyang sinasabi mga kababayan na kapag siya naging presidente, ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani etong si Apo Lakay. At syempre, kung ikaw ay Marcos loyalist na sumusuporta kay Apo Lakay, susuportahan mo yung taong gustong ipalibing sa libingan ng mga bayani, yung taong sinusuportahan mo, kahit nasabihin pa na no choice ka. At yun ang dahilan kung bakit sinuportahan si Digong ng mga Marcos loyalists. Tandaan nyo mga kababayan wala pa mga DDS na yan, wala pa mga DDS may Marcos loyalist na. Kaya nga yung ibang mga DDS dyan, yan ay mga Marcos loyalist mga kababayan na sumuporta lang kay Duterte. Yan po yung katotohanan dyan. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Tapos magkakaroon ng instability. Kaya, no choice. Binoto namin si Duterte, hindi dahil gusto namin siya, kundi no choice. Diba? Walang iba na pwede iboto. Alam naman iboto si Maroa, si Binay, si Grace Poe. Mga dilawan yun. Diba? Ngayon, ito ang pinakamatindi. Bakit si VP Sara tumakbo lamang na mayor noong 2022? Una niyang certificate of candidacy na inihain ay ang mayor for Davao. Bakit ayaw niyang tumakbo ng presidente? Kahit sinasabi nila na number one daw siya. Sabi ng survey nila. Pero ang totoo niyan, alam kasi niya na wala siyang panalo. Tama! Kasi noong 2021, before the filing of presidential candidacies, nagpa-survey ang Malacanang. Inutusan ang mga congressman na mag-conduct ng mga totoong internal survey sa bawat distrito nila. Hindi ito Pulse Asia o kaya SWS kasi mga peke na mga... Hindi bayaran na survey. Tsaka yung internal, yung talagang susuyurin nila yung kanilang mga bayan-bayan. Ang nangyari, ang naging number one doon sa survey na yan, nalaman ko yan sapagkat yung mga congressman nagre-report sa akin. Kasi kaibigan ko kahit na palihim na ginawa yun, kinukwento nila sa akin.
Ang number 1 ay si BBM na malayong-malayo ang percentage. Ah. At that time, if I may recall, siguro mga 18% noon ang kay BBM. And then, ang sumunod sa kanya ay si Lenny Robredo, who got around 11%. No? And ang naging third noon ay si Isko Moreno. Oh, so malaki pa pala ang posibilidad na nataluhin ni Isko Moreno, mga kababayan, itong si Sara Duterte kung sakali maglalaban sila sa presidential dalawa. Kasi mga kababayan, kung etong sinasabi na Atty. Larry Gadon, yan yung lumabas na resulta dati dun sa internal survey, mga kababayan, na mas nangunguna pa si Moreno kaysa po dito kay Sara Duterte, talagang kahit sino, mga kababayan, mas pipiliing tumakbo bilang mayor kaysa magpresidente. At yan yung dahilan kung bakit hindi nagpresidente etong si Sara Duterte, mga kababayan. Kasi nga, di ba, ang unang i-final niya ay Certificate of Candidacy for Mayor. For Mayor ng Davao, mga kababayan. Nakalaunan ay bigla niyang iniatrasyon at tumakbo siya sa pangalawang posisyon, mga kababayan, bilang vice-presidente. Ano po, tumakbo siya sa ticket ni PBBM. Kasi nga, alam niya, mga kababayan, na kapag dumikit siya sa mga Marcoses, mananalo siya. Kasi susuportahan siya ng mga Marcos loyalists. Kaya kung titingnan nyo, di ba, ipinagmamalaki nila, kesyo may 32 million votes daw, etong si Sara Duterte at etong si PBBM, kokonte kumpara dito kay Sara. Paano ba naman hindi dadami ang boto ni Sara Duterte, mga kababayan? Yung mga DD-set naman dyan na iba, hindi naman bumoto kay PBBM yan. Bagkos ang binoto ng mga yan ay si Isko Moreno noong 2022. And then, mga kababayan, yung mga Marcos loyalists, since katandem ni PBBM itong si Sara, all-out support. Lahat ibinigay ng mga Marcos loyalists. Ibinoto siya ng mga Marcos loyalists, mga kababayan. Samantalang yung mga DD-set, nahati sa dalawa. Bakit? Dahil unang-una, ang ibinoto ng mga DD-set, mga kababayan, ay si Isko Moreno, at yung iba naman mga DD-set, bumoto din naman kay PBBM, pero yung karamihan doon ay bumoto kay Isko Moreno, mga kababayan. Kasi nga, yan po yung ikinakampanya ng mga vlogger ni Digong. At ang isa pa, mga kababayan, hindi naman in-endorse ni Duterte etong si PBBM noong panahon ng 2022 presidential election, mga kababayan. Kaya kung titingnan nyo yung difference ng boto na nakuha ni PBBM at saka ni Sara, oo nga naman, mas mataas ng kaunti itong si Sara. Natural, sinuportahan ka ng buong buo ng mga Marcos loyalists. Tapos yung mga taga-suporta mo na DD-set, hindi naman bumoto ng buo kay PBBM. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Who got around 7% in the total. And then, ang pang-apat ay si Sara, no? Who only got 3 to 4%. Nako! Pang-apat lang siya. Kaya nga hindi talaga siya tumakbong president. Wala siyang kumpiyansa kasi alam nila doon sa survey na yun, yung totoong survey, hindi Pulse Asia, na wala talaga siyang boto. Hindi siya mananalo. So ang ginawa niya, nag-file na lang siya ng mayor ng Davao. Kaya lang, kinausap siya nung mainita na yung eleksyon, kinausap siya ng kanilang family friend who is also a lawyer na dati ring government official na itago natin sa pangalan ng letter D. No. Letter D? Letter D, oo. Ang kanyang pangalan. Kaya yung walang pag-itip, baka mamaya, hindi naman siya pumapayag. Kinausap si Sara at ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Tama! Pag hindi na presidente yung tatay mo, hindi ka na sikat. Nakakalimutan ka na ng mga tao. Kaya, ngayon pa lang, tumakbo ka na lang ng isang national position. Kaya pala, mga kababayan, na kung iisipin nyo, di ba bago ang eleksyon noon, may interview, mga kababayan, na inilabas sa itong mga vlogger ni Digong with Duterte. And then, mga kababayan, di ba, doon na panay-panay yung mga pagbanat ni Duterte na kayo may bagahe daw, etong si PBBM, mga kababayan, hanggang sa dumating na sa point na gumagamit daw, mga pagtira ni Duterte. Siguro, maaga pa lang, alam niya na ang resulta na mahina yung kanyang anak. Mahina sa internal survey yung kanyang anak. At ang tanging paraan, siguro dahil nga gustong ipilit ni Duterte na maging presidente yung kanyang anak, siraan etong si PBBM. Kasi una pa lang, tumira na agad si Digong
Di ba mga kababayan, tumatakbo pa lang si PBBM or babago pa lang tatakbo si PBBM, sinabi na agad ni Duterte na may bagahe daw. Mahirap daw maging presidente kasi weak leader daw, may bagahe daw. Di ko pagbabasihan natin mga kababayan yung sinabi dito ni Atty. Larry Gadon, yun siguro ang dahilan mga kababayan kung bakit nung mga panahon na yun ay sunod-sunod ang pagtira ni Duterte at pagtawag ng weak leader kay PBBM dahil natuklasan ni Digong mga kababayan na mahina yung kanyang anak sa internal survey at kung tatakbong presidente, malabong manalo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya pwede no, is either senator, baka hindi siya manalo senador. Kita Pero nyo? kung vice president, under BBM, sigurado panalo siya dahil nakatakin lang siya eh. Di ba? So ganun na nangyari. Last minute, nag-decide si Sara tumakbong vice president. Kasi wala siyang kumpiyansa na mananalo siyang president. Pero kung siya ay kumabit kay BBM bilang vice president, mananalo siya. Tama. Kasi solid na ano. Dahil at that time, madalas kami mag-usap ni BBM at that time, kinukumpara namin yung mga surveys, no? And doon talaga, kaya matibay ang loob namin. Hindi, talagang tatakbo presidente si BBM kahit na anong debate ng ibang mga group. No? Sinasabi ko sa tatakbo presidente. Kasi alam namin yung ano eh. Alam namin yung mga internal surveys. Kasi si BBM mismo nagpa-internal survey din doon kay Lilo. At meron pa iba na mga side, alam na namin na mananalo si BBM. At alam din namin na walang panalo si Sara. In Tama. fact, mas may chance pa na manalo si Lenny kaysa kay Sara. Oh, kasi ang mga Dilawan, merong solid na 15 million votes. Tama, totoo Kaya, yan. Ang nangyari dyan, hindi talaga tumakbo si Sara for president. Ngayon, Kaya nga mga kababayan, kung sakaling dumating man yung point sa 2028 at walang pambato ang gobyerno ni PBBM sa presidential election at tumakbo si Lenny, tapos ang kalaban si Sara, mas gugustuhin ko pang sumuporta at ikampanya si Lenny kaysa po dito kay Sara Duterte. Kasi mga kababayan, kung titingnan po natin at pagbabasihan natin, noong si Lenny nagkaroon ng maliit na budget, binigyan ng gobyerno ni Duterte ng maliit na budget, nakita nyo ba nagreklamo? Hindi mga kababayan. Nakita nyo ba na gumawa ng gulo yung kanyang tatay dahil lamang sa hindi nabigyan ng budget yung kanyang anak? Hindi mga kababayan, hindi natin nakita yan kay former VP Lenny, pero kay Sara Duterte mga kababayan, grabe naman. Ano po, nabuking lang yung confidential funds, hindi lang nasunod yung gustong budget, ganito na yung ginagawa sa gobyerno ni PBBM. Tapos ang masama pa nito, sila na nga yung gumagawa ng masama, ang gobyerno pa ni PBBM yung masama. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. pinagmamayabang niya, tatakbo siya sa 2028. Sigurado ako. Pag tumakbo si Sara as president sa 2028, lagpat! Talo! Sigurado. Hindi siya makakakuha ng more than 4 million votes. Yun ang estimate. Oo, yung may Projection mo. kasi siyempre bilang namin yung bilang namin yung from north to south 4 million. Yung mga loyalista talagang kayang-kaya pa rin na Oo. Solid pa rin. Sa Mindanao, hindi naman sila nakakasiguro dyan dahil napakaraming Ilocano sa Mindanao. Dahil napakaraming nag-relocate dyan noong panahon ni Presidente Marcos Sr. Walang boto ang mga Duterte. Walang boto. Maniwala ka sa akin. Example, si Sal Panelo. Lahat ng billboards niya, lahat ng posters, kasama niya si Duterte, tinataas yung kamay niya. Sinasabi, Panelo, panalo. Ano nangyari? Talo. Kulena. Kung yun ba naman, kung talagang maraming boto Duterte, di sana panalo si Panelo. Yan ang nangyari. Panelo, panalo. Pero talo. Sabi niyo po kanina, hindi na magkakaroon ng walang boto si VP Sara if ever na tumakbo siya. Pero last election po, mas malaki po yung nakuha yung votes. Ayan ang Yan! pagkakamali na sinasabi ng mga Duterte supporters. Kaya lang naman nagkaroon ng mas lamang na mga 300,000 na boto si Sara noon. Kasi marami noon ang nag-Lenny Sara. O kaya Isko Sara. O kaya Lacson Sara. So ang nangyari, mas na-increase yung kanyang boto. Pero hindi nangangahulugan yon na mas marami siyang boto kay BBM. Kung hindi siya tumakbo under BBM, wala siyang boto. Wala talaga. Wala siyang boto kung hindi siya tumakbo under BBM. Bakit ayaw niya tumakbo? Ibalik ko sa iyo yung tanong. Bakit sobra yung kanyang pagtatanggi na tumakbo bilang presidente? Kasi wala siyang boto. Nahatak lang siya kay BBM. Yun yung katotohanan dyan. Masakit man pakinggan doon sa side, sa part ng mga DDS supporter, pero yung katotohanan dyan, tanggapin natin yung katotohanan na may Marcos loyalist na wala pang DDS. Ano po, wala pang DDS mga kababayan, may Marcos loyalist na.
at hindi nakakasigurado, itong mga DDS na ito. Kita nyo nga, survival pa. Mga kababayan, survival pa yung ginagawang pangangampanya ngayon ng kampo ni Duterte. Kasi nga mga kababayan, nararamdaman ng kampo ni Duterte na talagang may lalagapak sa kanila at hindi sila makakalusot mga kababayan. Pera na lang, pera na lang kung gagawa sila ng magic pagdating ng Mayo 12. Mga kababayan, at paandarin na naman nila yung napakarami nilang troll mga kababayan at yung kanilang mga kaalyado dyan. Para makapangdaya sa darating na Mayo 12. Pero, eto lang yung sinisigurado natin dyan, mas marami pa rin talaga ang mga Marcos loyalists. Oo, pagdating sa social media, medyo mahina yung mga Marcos loyalists kasi hindi naman po tayo palaaway. Hindi naman po kasi tayo nakikipag-away. Yung kasing sa kanila, kaya mukhang malakas lang sila sa mga social media kasi nga mga kababayan, malakas sila sa fake news. Malakas sila sa troll kasi marami silang inaalagaan na troll farm.